Language, Grade 1, Quarter 4, Week 5. Let's learn about expressing connections between ideas using time words. Day 1 to Day 2, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. For today's lesson in Language 1, we will discuss about expressing connections between ideas using time words. Day 1. Learning objectives. At the end of the lesson, the learners can A. Express connections between ideas using time words. And B. Use the high-frequency words learned referring to environment in context. Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Naalala ninyo pa ang kwentong Si Kalo at ang mga patatas? Ang pamayanan ng 5 poste. Naalala nyo rin ba ang kwentong ito? Ano ang pagkakatulad ng mga tauhan sa mga kwento na ito? Ano naman ang pagkakaiba nila? Ang mga tauhan sa mga kwento na ating binabasa ay nagpapamalas ng mga katangian na maaari din nating taglayin. Karamihan sa mga kwento ay sumasalamin sa sarili nating pang-araw-araw na kwento sa buhay. Sa araw na ito, pag-uugnayin natin ang mga ideya mula sa kwento at sa sarili ninyong karanasan o iba pang kwento na nabasa na sa klase. Gagamit din tayo ng mga salita na nagpapakita ng panahon kung kailan naganap ang mga detalye. Babalikan din natin ang mga salitang natutunan na mayroong kaugnayan sa kapaligiran. Basahin ang mga sumusunod na salita. Patatas, pumitas, anihin, kamutin, sumulpot. Ngayon ay subukan nating punan ang mga pangungusap ng mga sumusunod na salita na ating binasa. Una, huwag mong patlang ang sugat mo at baka dumugo. Ano kaya ang tamang salita para sa pangungusap na ito mula sa mga salitang ating binasa? Tama! Ang salitang ito ay ang kamutin. Ulitin nating basahin. Huwag mong kamutin ang sugat mo at baka dumugo. Pangalawa, ginamit namin ang patlang sa aming ulam na menudo. Ano kaya ang tamang salita mula sa ating binasa para sa pangungusap na ito? Tama! Ang salitang ito ay ang patatas. Ginamit namin ang patatas sa aming ulam na menudo. Pangatlo, patlang ang mga palaka pagkatapos ng ulan. Ano kaya ang tamang salita sa pangungusap na ito mula sa mga binasa nating salita? Tama, ito ay sumulpot. Sumulpot ang mga palaka pagkatapos ng ulan. Pang-apat, patlang ako ng mga prutas sa puno namin. Ano kaya ang tamang salita mula sa ating binasang mga salita para sa pangungusap na ito? Tama! Ang salitang ito ay pumitas. Pumitas ako ng mga prutas sa puno namin. At para naman sa panghuling pangungusap, maaari ng patlang ang mga mais. Ano kaya ang tamang salita mula sa mga salitang ating binasa para sa pangungusap na ito? Tama, ito ay anihin.
maaari nang anihin ang mga mais. Ngayong araw, tayo ay magbabasa ng isang maikling kwento. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng kwentong ating babasahin ay Ang Batang Tagapangalaga ng Hardin. Si Lela ay isang batang mahilig maglaro sa kanilang bakuran. Isang umaga, napansin niyang nalalanta ang mga halaman. Dahil dito, tinanong niya ang kanyang lola kung bakit natutuyo ang mga ito. Ipinaliwanag ng lola na kulang ang mga halaman sa tubig at pag-aalaga. Mula noon, araw-araw nang nagdidilig si Lela. Hindi lamang iyon, tinatanggal din niya ang mga damo sa paligid. Habang tumatagal, muling naging luntian ang hardin. Dumami rin ang mga paru-paro at ibon na dumadalaw. Dahil sa kanyang pagsisikap, napagtanto ni Lela na kapag inalagaan ang kapaligiran, gumaganda ito at nagbibigay saya sa lahat. Naibigan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama! Ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Lela. Pangalawang tanong, anong napansin ni Lela sa kanilang hardin isang umaga? Tama! Napansin niya na nalalanta ang mga halaman. Pangatlo, bakit nalalanta ang mga halaman ayon sa kanyang lola? Tama! Dahil kulang ang mga halaman sa tubig at pag-aalaga. Pang-apat na tanong, ano-ano ang ginawa ni Lela upang maalagaan ang hardin? Tama! Araw-araw na niya itong dinidiligan at tinatanggal ang mga damo sa paligid. At para naman sa panghuling katanungan, ano ang nangyari sa hardin matapos niya itong alagaan? Tama! Muling naging luntian ang hardin at dumami ang paru-paro at mga ibon. Ngayon naman ay subukan nating balikan ang mga pangyayari sa kwento gamit ang mga sumusunod na salita. Simula, sumunod, pagkatapos, sa huli. Naaalala niyo pa ba ang mga salitang ito? Ang mga salitang ito ay nagsasabi sa atin ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ngayon ay gamitin natin ang mga salitang ito upang pagsunod-sunurin ang mga pangyayari. Sa simula, napansin ni Lela na nalalanta ang mga halaman sa kanilang hardin. Sumunod, tinanong niya ang kanyang lola kung bakit natutuyo ang mga ito. Pagkatapos, araw-araw niyang diniligan at inalisan ng damo ang mga halaman. Sa huli, muling naging luntian ng hardin at dumami ang mga ibon at paru-paro. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, ay napagsunod-sunod natin ang mga pangyayari sa kwento, gamit ang sa simula, sumunod, pagkatapos, sa huli. Ang mga salitang ito ay mga salitang nagsasaad ng panahon. Ang mga salitang nagsasaad ng panahon ay mas nagpapadali at nagpapalinaw ng pagkukwento ng mga pangyayari. Basahin natin ang isa pang maikling kwento. Ang pamagat ng kwento ay Ang Ilog na Muling Nabuhay. May isang malinis na ilog malapit sa paaralan ni Ben. Dito sila madalas maglaro at manghuli ng maliliit na isda. Ngunit, paglipas ng panahon, napansin nilang dumumi ang tubig. May mga basurang lumulutang at wala nang makitang isda. Dahil dito, nalungkot ang magkakaibigan. Naisip nilang may magagawa sila para makatulong. Isang Sabado, naglinis sila ng paligid ng ilog. Naglagay rin sila ng mga basurahan
at karatulang bawal magtapon ng basura. Makalipas ang ilang linggo, luminis muli ang tubig. Bumalik ang mga isda at muli silang nakapaglaro. Dahil sa kanilang pagtutulungan, natutunan ng mga bata na ang kalikasan ay muling sisigla kung ito'y aalagaan. Naibigan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon ay dumako na tayo sa mga katanungan. Para sa unang katanungan, saan madalas maglaro sina Ben at ang kanyang mga kaibigan? Tama! Madalas silang maglaro sa ilog malapit sa kanilang paaralan. Pangalawang tanong, anong napansin nila sa ilog paglipas ng panahon? Tama! Paglipas ng panahon, napansin nilang dumumi ang tubig at may mga basurang lumulutang at wala nang makitang isda. Pangatlong tanong, ano ang naramdaman ng magkakaibigan nang makita ang kalagayan ng ilog? Tama! Nalungkot ang magkakaibigan. Pang-apat, ano ang kanilang ginawa upang makatulong? Tama! Naglinis sila sa paligid ng ilog, naglagay sila ng mga basurahan at karatulang bawal magtapon ng basura. At para naman sa panglimang katanungan, anong nangyari sa ilog makalipas ang ilang linggo? Tama! Pagkalipas ng ilang linggo, luminis muli ang ilog, bumalik ang mga isda at muli silang nakapaglaro. Ngayon naman ay subukan nating balikan ang mga pangyayari sa kwento gamit muli ang mga sumusunod na salita. Simula, sumunod, pagkatapos, sa huli. Sa simula, madalas maglaro sina Ben at ang kanyang mga kaibigan sa malinis na ilog. Sumunod, napansin nilang dumumi ang tubig at nawala ang mga isda. Pagkatapos, naglinis sila ng paligid ng ilog at naglagay ng mga paalala laban sa pagtatapon ng basura. Sa huli, luminis muli ang ilog at bumalik ang mga isda. Ang mga salitang ginamit natin upang pagsunod-sunurin ang mga pangyayari ay sa simula, sumunod, pagkatapos, sa huli. Tandaan na ang mga salitang ito ay nagsasaad ng panahon upang mas mapadali at mapalinaw ang pagkukwento ng mga pangyayari. Para sa pangkatang gawain, alalahanin ang inyong ginagawang paghahanda sa paaralan mula sa paggising. Puna ng mga patlang upang mabuo ang mga pangungusap. Gamitin ang salitang una, sumunod, pagkatapos, sa huli. Day 2. Learning objectives. At the end of the lesson, the learners can A. Discuss and share about their experiences about environment. B. Take note and report ideas using newly learned words. And C. Use high-frequency words learned referring to environment. Magandang araw, mga bata! Kumusta kayong lahat? Ano ang pangalan ng ating planeta? Alam mo ba kung paano naiiba ang ating planeta sa iba? Ang ating planeta ay tinatawag na Earth o mundo. Naiiba ito sa ibang planeta dahil nakakapagsuporta ito ng buhay. Mayroon itong hangin na nahihinga ng tao. Sa araw na ito, pag-uugnayin natin ang mga ideya mula sa kwento at sa sarili ninyong karanasan o iba pang kwento na nabasa na sa klase. Gagamitin din natin sa konteksto ang mga bago nating natutunang salita. Pag-aaralan din natin ang mga salita na may kaugnayan sa ating kapaligiran.
Muli din ninyong ikukwento ang mga nabasa na nating salita sa klase gamit ang mga salitang nagsasaad ng panahon. Sa araw na ito ay babasahin natin ang mga salita na makikita natin sa ating kwento. Ang mga salitang ito ay plastic, nabubulok, hinihiwa-hiwalay, kumukonsumo, kalikasan. Ngayon naman, tukuyin ninyo kung alin sa mga larawan ang pinapangalanan ng mga salita sa ating talaan. Unahin natin ang larawang ito. Anong salita ang pinapangalanan ng larawang ito? Tama! Ang larawang ito ay plastic. Upang maunawaan ninyo ang kahulugan nito, basahin ang pangungusap na ito. Ang ilang plastic na lalagyan ay maaaring gamiting muli. Sumunod na larawan. Anong salita ang pinapangalanan ng larawang ito? Tama, ito ay nabubulok. Narito ang halimbawang pangungusap. Ang mga balat ng prutas at gulay ay nabubulok. Sumunod na larawan. Ano kayang salita ang pinapangalanan ng larawang ito? Tama, ito ay hinihiwa-hiwalay. Narito ang halimbawang pangungusap. Hinihiwa-hiwalay natin ang ating basura upang magamit natin ang mayroon pang silbi at maitapon natin sa tamang tapunan ang iba kung ito ay nabubulok man o hindi. Sumunod na larawan. Ano kayang salita ang pinapangalanan ng larawang ito? Tama! Ang salitang ito ay kumukonsumo. Narito ang halimbawang pangungusap. Ang mga tao ay kumukonsumo ng maraming pagkain sa araw-araw. Ano namang salita ang pinapangalanan ng larawang ito? Tama! Ito ay kalikasan. Narito ang halimbawang pangungusap. Ang ating kalikasan ay dapat nating alagaan sapagkat dito tayo naninirahan. Nauunawaan ba ninyo ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng mga pangungusap na ating binasa? Ngayon ay subukan nating punan ang mga salita na kailangan sa pangungusap. Una, ibinabaon sa lupa ang mga patlang na basura upang maging pataba. Ano kayang salita ang maaari nating gamitin mula sa mga salitang ating binasa? Tama! Ang salitang ito ay nabubulok. Ibinabaon sa lupa ang mga nabubulok na basura upang maging pataba. Pangalawa, patlang ng malakas na kuryente ang paggamit ng aircon. Ano kayang salita ang maaaring gamitin para sa pangungusap na ito? Tama, ito ay kumukonsumo. Kumukonsumo ng malakas na kuryente ang paggamit ng aircon. Pangatlo, patlang dapat ang mga basura upang malaman kung alin pa sa mga ito ang may gamit at ang mga wala na. Ano kaya ang tamang salita para sa pangungusap na ito mula sa ating mga binasang salita? Tama, ito ay hinihiwa-hiwalay. Hinihiwa-hiwalay dapat ang mga basura upang malaman kung alin pa sa mga ito ang may gamit at ang mga wala na. Pang-apat, ang mga patlang na itinatapon sa dagat ay nakasasama sa mga hayop gaya ng pawikan. Ano kaya ang tamang salita mula sa ating mga binasang salita para sa pangungusap na ito? Tama, ito ay plastic. Ang mga plastic na itinatapon sa dagat ay nakasasama sa mga hayop gaya ng pawikan. At para sa panghuling bilang, ingatan natin ang patlang upang tayo ay hindi mawalan ng tahanan.
Ano kayang tamang salita mula sa mga salitang ating binasa para sa pangungusap na ito? Tama, ito ay kalikasan. Ingatan natin ang kalikasan upang tayo ay hindi mawala ng tahanan. Ngayong araw ay babasahin natin ang isang kwento na may kaugnayan sa kalikasan. Sa ating pagbabasa ay tandaan ninyo ang mahalagang detalye upang maiugnay ninyo ang inyong mga sariling ideya at karanasan sa mga tauhan sa kwento. Ang pamagat ng ating babasahing kwento ay Ang Munting Bantay ng Kalikasan. Sa isang maliit na barangay ay nakatira si Kristal, isang batang mahilig maglaro sa labas. Araw-araw niyang pinagmamasdan ang luntiang kalikasan, ang mga puno, ibon at makukulay na bulaklak. Ngunit napansin niya na unti-unting dumudumi ang kanilang paligid. Isang hapon, habang naglalaro siya sa tabing ilog, nakita niya ang maraming plastik na lumulutang sa tubig. May mga supot, bote at balot ng candy. Nalungkot si Kristal. Kung magpapatuloy ito, saan natitira ang mga isda at ibon? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang mga kaibigan. Tara, tumulong tayo sa paglilinis. Kailangan nating matutong paghiwa-hiwalayin ang mga basura, sabi niya. Nagdala sila ng 3 lalagyan. Ang una ay para sa nabubulok na basura tulad ng balat ng prutas at dahon. Ang ikalawa ay para sa mga di nabubulok gaya ng plastik at lata. Ang ikatlo naman ay para sa mga maaaring i-recycle. Habang sila'y naglilinis, ipinaliwanag ni Kristal, kung tama ang ating pagkonsumo, mas kaunti ang basurang nalilikha. Halimbawa, gumamit tayo ng bayong kaysa plastik at ubusin ang pagkain para walang sayang. Dahil sa kanilang pagtutulungan, luminis ang ilog at gumanda muli ang kapaligiran. Bumalik ang mga ibon at muling naging masaya ang kanilang palaruan. Pinuri sila ng kanilang guro. Kayo ay mga munting bantay ng kalikasan. Ipinakita ninyo na kahit bata, kayang magmahal at mag-alaga ng ating planeta. Ngumiti si Kristal habang pinagmamasdan ang malinis na paligid. Alam niyang sa simpleng paraan, tamang paghihiwa-hiwalay ng basura, maingat na pagkonsumo, at pag-iwas sa plastik, napapangalagaan nila ang mundong kanilang tahanan. Naibigan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon ay dumako na tayo sa mga katanungan. Para sa unang katanungan, bakit mahalagang maglinis ng ating kapaligiran? Tama! Mahalagang maglinis ng ating kapaligiran upang mapanatiling malinis at ligtas ang ating paligid, makaiwas sa sakit at mapangalagaan ang kalikasan para sa tao at mga hayop. Para naman sa pangalawang katanungan, ano ang maaaring mangyari sa mga hayop kung marumi ang ilog? Tama! Maaaring magkasakit o mamatay ang mga hayop tulad ng isda at ibon dahil sa maruming tubig at basurang kanilang nakakain o kinalalagyan. Pangatlong katanungan, paano nakatulong ang mga bata sa kanilang barangay? Tama! Nakatulong ang mga bata sa pamamagitan ng paglilinis ng paligid, paghihiwa-hiwalay ng basura at paghikayat sa iba na pangalagaan ang kalikasan. At para naman sa panghuling katanungan, bakit dapat iwasan ang labis na paggamit ng plastik? Tama! Dapat iwasan ang labis na paggamit ng plastik dahil matagal itong mabulok. Nakapagdudumi rin ito sa kapaligiran at nakapipinsala sa mga hayop at kalikasan. Ano ang mensahe na gustong iparating ng kwentong ating binasa?
Ang mensaheng gustong iparating ng kwentong ating binasa ay mahalagang mahalin at pangalagaan natin ang ating planeta sa pamamagitan ng simpleng gawain araw-araw. Ipinapakita sa kwento na kahit mga bata ay may magagawa upang maprotektahan ang kalikasan. Tulad ng paglilinis ng kapaligiran, tamang paghihiwa-hiwalay ng basura, pag-iwas sa labis na paggamit ng plastik, at pagiging responsable sa pagkonsumo. Sa ating binasang kwento, maraming pamamaraan ang inilahad ng ating pangunahing tauhan upang mapanatili ang kaayusan ng kapaligiran. Narito ang mga larawan ng mga bagay. Ibahagi ninyo ang inyong mga naiisip na ideya tungkol dito mula sa kwento at sa inyong sariling karanasan. Ano-anong mga pangyayari ang naganap sa kwento na may kaugnayan sa mga bagay na ito? Mayroon ka bang kaparehong karanasan sa naging karanasan ng ating tauhan? Ang mga larawan at ideya na ating napag-usapan ay may kaugnayan sa mga salitang ating napag-aralan. Sa ating pagbabalik-tanaw sa ating kwento ay gagamit tayo ng mga salitang nagsasaad ng oras. Ito ay ang una o sa simula, ikalawa o sumunod, ikatlo o pagkatapos, sa huli o sa katapusan. Sa ganitong paraan ay nakikita ang oras ng kaganapan ng mga pangyayari. Ano-ano ang mga ginagawa ng mga tao upang mapangalagaan ang planeta? Sa inyong pagtatala ay gumamit ng mga salitang tumutukoy sa panahon. Narito ang halimbawa. Sa simula, naglinis ang mga tao ng kanilang kapaligiran at pinulot ang mga basurang nakakalat. Sumunod, isinagawa nila ang paghihiwa-hiwalay ng basura tulad ng nabubulok at di nabubulok. Pagkatapos, nagbawas sila ng paggamit ng plastik at gumamit ng mga bagay na maaaring i-recycle. Sa katapusan, nagtulungan silang lahat upang mapanatiling malinis, ligtas at maganda ang kanilang planeta. Ang mga salitang ito ay mga salitang nagsasaad ng oras. Sa simula, sumunod, pagkatapos, sa katapusan. Maaari rin nating gamitin ang mga ito. Una, naglinis ang mga tao ng kanilang kapaligiran at pinulot ang mga basurang nakakalat. Ikalawa, isinagawa nila ang paghihiwa-hiwalay ng basura tulad ng nabubulok at di nabubulok. Ikatlo, nagbawas sila ng paggamit ng plastik at gumamit ng mga bagay na maaaring i-recycle. Sa huli, nagtulungan silang lahat upang mapanatiling malinis, ligtas at maganda ang kanilang planeta. Ang mga salitang ito ay mga salitang nagsasaad ng oras. Una, ikalawa, ikatlo, sa huli. Subukan natin ang isang tanyag na kwento na marahil ay alam na ninyong lahat. Ang kwento ni Pagong at Kuneho. Naaalala ninyo ba ang kwentong ito? Gamitin natin ang mga salitang nagsasaad ng oras upang ibigay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwentong ito. Ano-anong mahalagang pangyayari sa kwentong ito? Gumamit kayo ng mga salitang nagsasaad ng panahon kung kailan naganap ang mga pangyayari. Narito ang halimbawa. Sa simula, nagyabang si Kuneho dahil sa kanyang bilis at hinamon niya si Pagong sa isang paligsahan ng takbuhan. Sumunod, nagsimula ang kanilang karera sa harap ng maraming hayop sa kagubatan. Habang tumatakbo, mabilis na nakalayo ang kuneho kaya minabuti niyang magpahinga sa ilalim ng puno. Samantala, dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy ang paglalakad ni Pagong patungo sa finish line. Pagkatapos, nakatulog ang kuneho at hindi na malayang naungusan na siya ng Pagong. Sa huli, nagising ang kuneho at dali-daling tumakbo ngunit huli na ang lahat sapagkat nakarating na ang Pagong sa dulo at siya ang nanalo. Para naman sa pangkatang gawain,
Bumuo ng 2 grupo. Pag-usapan ninyo sa inyong grupo kung ano ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng mahalagang pangyayari sa kwento ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!